Expanded benefits and coverages para sa mga PhilHealth member at ang partnership ng DOLE at PhilHealth ating pag-uusapan kasama si Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Joey, at magandang tanghali din sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Yes, Doc Ish, batay po sa huling sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalawak at pinahusay muli ang mga benepisyo ng PhilHealth. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano yung mga pangunahing pagbabagong ito na agad maaaring pakinabangan ng ating mga kababayan? Well, unang-una, Asek Joey, is tayo ay nag-increase across the board noong 2024 ng 30%. Sa around 9,000 case rates natin. And then, starting 2025, nag-increase ulit tayo ng 50% across the board on a compounded interest doon din sa lahat ng cases na yon na 9,000. So talagang halos na doble na yung ating case rates. Pero, meron din tayong mga piling sakit na pinag-aralan at in-increase din ang ating mga benepisyo para doon. Katulad halimbawa, yung pulmonya. Yung pulmonya na severe, ngayon ay binabayadan na natin ng around 89,000 mula sa dating 36,000. O yung pong nabanggit ng Pangulo na dengue, severe, dati binabayadan lang natin ng 16,000. Ngayon binabayadan na natin ng 47,000. Yung dialysis po, dati ang pakete ng dialysis is 2,600. Pero itinaas po natin sa 6,350 na kung saan dapat wala nang babayadan pa ang ating mga miyembro. Pangalawang expansion natin sa dialysis is from 90 sessions a year ay itinaas na po natin ito to 156 sessions. Ito po ay equivalent to the maximum 3 times a week times 52 weeks in a year. So talagang buong taon na po yung coverage natin dito. Tayo po ay nagpalaki rin ng mga benepisyo sa ating mga catastrophic cases, katulad po halimbawa ng breast cancer, dati 100,000, ngayon po ay umaabot na siya sa 1.4 million pesos as a benefit. Yung kidney transplant naman po, dati 600,000 yung pakete natin, ngayon po ay 800,000 up to 2.4 million. Depende po kung ang inyong operahan ay bata or matanda. Pero dito po sa kidney transplant, in-expand din natin yung donor. Sa ngayon, hindi na lang siya yung mga living donor, pero kasama na po ngayon din yung mga deceased organ donor. At ang maganda pa, Asek Joey, dati kasi, of course, meron tayong primary care. Meron din tayong confinement na benefit. Pero yung mga nadadala sa ER, pero hindi na-admit, wala tayong benefit doon. Pero ngayon meron na. So kung ikaw ay nadala sa ER for emergency care or urgent care, yun pong inyong mga nagamit doon, pati na ang doktor, ay meron na pong pakete ang PhilHealth para po ito ay mabayadan. Ibig sabihin, covered na po ito ng PhilHealth. Yan po ang ilan sa ating mga expansion and benefit enhancement na nagawa. Balikan lang natin, Doc Ish, yung may renal or yung kidney disease. So, nabanggit nyo yung sa transplant. So, pwede nating himayin po yung kung ano yung kasama dito sa kidney transplant package, lalo na po yung aftercare o yung post-transplant medication at yung follow-up check-up po. Yung transplant po natin as a package would include the diagnostics and will include the operation. Yun po. Tapos tama ka, meron po kaming bagong benepisyo, yung post-kidney transplant package.
Ito po kasi, yung mga nagka-kidney transplant, after the transplant, iinom sila ng gamot panghabang buhay, yung po mga tinatawag na anti-rejection meds or immunosuppressants. At halos buwan-buwan, meron din pong mga minomonitor na laboratorio. Actually, yun nga pong gamot na immunosuppressant at saka anti-rejection, umaabot halos ng 40,000 buwan-buwan. Tapos yun pong ating mga laboratorio ay mahigit na 10,000 buwan-buwan. So yung atin pong benepisyo ngayon na bago, para dyan, i-cover na rin po yan ng PhilHealth. During the first year, ang atin pong benepisyo para sa post-KT patients ay around 800,000. Sa succeeding years and beyond ay aabutin po ng mga around 600 kasi naiibaba naman po yung dosage ng gamot at ng laboratorio frequency. Pero yun pong benefit na yan ay lifetime. Ito, Doc Ish, nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA na dun sa ating mga kababayan na may kamag-anak na may sakit sa puso, huwag mag-alala kasi covered din ng PhilHealth yung pagpapagamot for atake sa puso, open heart surgery, pati rin po sa valve repair or replacement. Pwede pong pakibigyan tayo ng kaunting detalye tungkol dito. Opo, tama po yun. We now have expanded our benefits for ischemic heart disease, acute myocardial infarction. Ito po yung mga inaatake sa puso. Dati po yung ating benepisyo, kung ang gamutan na ibibigay sa inyo ay medical, yun pong tuturukan kayo ng gamot para matunaw yung bara. Dati po ang ating benepisyo dyan ay 13,000. Ngayon po umaabot na siya ng 130,000. Kung ang kailangan naman po na gamutan sa inatake sa puso ay operasyon katulad ng angioplasty, dati po ito'y 30,000 sa amin. Ngayon po ang ibabayad na ng PhilHealth is 530,000 pesos. Kaya napakalaking tulong na po ito sa ating mga pasyente at kasama na rin po ang cardiac rehab. Ganun din kung nangangailangan ng ambulance transfer dahil hindi kaya nung kanyang unang napuntahan na fasilidad, yung gamutan, ililipat siya sa ibang ospital, yung pong ambulance transfer kasama na rin. Para naman po dun sa ating open heart surgery, example po niyan is yung ating bypass or yung tinatawag nating coronary artery bypass grafting. Dati po ang ating benepisyo dyan is 550,000. Ngayon po ay umaabot na siya sa 660,000 hanggang 800,000 pesos. Doon naman po sa valve, kino-cover din po natin yan. Ito po yung mga valvula ng ating puso na meron pong problema, hindi gaano nagsasara, na nagkukos ng problema sa puso. Ang atin pong benepisyo ngayon dyan ay umaabot ng 600 again to 800,000 pesos. Ano naman po, Doc Ish, itong Cancer Assistance Fund na binanggit ng Pangulo kasi sabi niya pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient at meron din siyang sinabi na 1.7 billion pesos po doon naman sa mga types of cancer na hindi covered ng PhilHealth. So, paano po makakatulong ito sa ating mga kababayang may cancer? Yan pong cancer fund na yan ay nakapaloob po dun sa tinatawag na cancer law. Meron kasing NICCC or National Integrated Cancer Council at ito po ay isang batas. Nadudun din po na dapat merong itinatayo na isang cancer fund. Ito pong perang ito ay ang papatakbo at ang nag-a-administer is the Department of Health. Meron po kasi na mga cancer na sa ngayon ay ginagawan pa lang namin
nung mas malaki na benepisyo katulad po ng lung, liver, ovarian. At yan po ay aming nire-review na ngayon. So yun po yun, kung merong mga hindi namin nako-cover pa, ay maaaring doon po kuhanin yung pondo ng mga cancer. Meron pong council also, Cancer Council, na nag-usap-usap tungkol po dyan. But this is being administered by the Department of Health. Doc Ish, doon naman po sa low-dose CT scan, pati rin po sa colonoscopy, sino po yung mga qualified at ano po yung mga accredited facilities po na available? Opo, yun pong mga yan ay yung pong ating bagong cancer screening test. 6 na cancer po yun, na yun pong mga cancer screening test na yan ay libreng makukuha sa ating mga accredited na diagnostic centers or hospital. Pero hindi pa po ito nagsisimula. Actually, ila-launch pa lang po namin ito at ilalabas pa lamang ang ating policy circular. Kaya lang po ay yun nga po na nabanggit na at na-announce na. So it is something po na pwede nating hintayin, pero ito po ay most likely mailo-launch na ngayong Agosto. So hindi muna po ako magsasabi ng mga detalye kasi ito po ay again hindi pa po na launch at ang policy po nito ay hindi pa rin na ilalabas. Siyempre, Doc Ish, ang goal natin is makover ng PhilHealth ang as many people as you can in terms of yung pagbibigay ng health services. So ano po yung mga hakbang ng inyong ahensya para naman po maabot yung mga tao sa malalayong lugar? Opo, but matatandaan natin, Asek Joey, by virtue of the universal healthcare, lahat naman po tayo ay miyembro na. Yun nga lang, hindi pa sila lahat nakaregister. Kung kaya't yun at pong ating pagdating sa registration as a member, ay una, ginagamit na rin po natin yung eGov app. Yung eGov app po, pwede kayong mag-register doon para sa PhilHealth dahil sila po ay nakalink sa aming website. So pwede po gamitin yon. Doon po sa aming website through the PhilHealth portal, pwede rin po kayong magpa-register. Sa amin po mga opisina, pwede po ninyong puntahan para magpa-register. Meron din po kaming tao sa mga ospital, yung mga tinatawag nating T-cares, at pwede din po sila doon na magpa-register. Bukod sa mga nabanggit nyo na Doc Ish, meron po ba tayong mga programa na pay particular attention or focus sa mga kabataan, senior citizens, pati na rin po sa indigenous communities? Just recently po, we have signed an MOU with the DepEd para po yung mga kabataan ay mai-register natin dun sa ating primary care. So, kasi ang gusto po natin, yung mga bata pa lang, dapat ay natitingnan na ng ating mga doktor para na i-health profile na po natin sila. Para naman po sa mga seniors, PWDs, lahat ng vulnerable members of the society, lahat po ng inilalabas na benepisyo ng gobyerno, sinusunod po namin. And meron din po tayong mga specifics na benefit for them. Like right now, meron na po kaming rehab package na kasama po doon ang mga assistive devices like wheelchair, crutches, canes, and walkers. Ito, Doc Ish, lagi nyo naman pong sinasagot ito, no? Pero andyan palagi yung tanong na, sapat po ba ang pondo ng PhilHealth sa kabila ng mga pinalawak na benepisyo nito? Well, Asek Joey, alam mo, bago kami mag-approve or bago mag-approve ang board ng ating mga bagong benepisyo or pinalawak na benepisyo,
lagi po itong may kaakibat na actuarial financial impact analysis. So, kung kakayanin po ng pondo, through those analysis, ay naaaprobahan po ito. So, since marami tayong naaaprobahan, ibig sabihin po ay kaya ng ating pondo at masusustain natin ito. Be that as it may, marami pa rin po tayong plano, ASEC, na palawakin pa at expand pa yung mga benefit or maglabas ng mga bagong benefit. So, kinakailangan pa rin natin ang tulong ng gobyerno na sana po tayo ay mabigyan ng premium subsidy this year sa ating General Appropriations Act. And of course, yun pong mga kinakailangan magbayad ay patuloy na magbayad ng premium para mas masigurado po natin yung sustainability ng ating program. Doon sa mga nakarinig, Doc Ish, sa sona ng ating Pangulo at sa ating conversation ngayon, baka sabihin nila, naku, pupunta ako sa LGU ko, sa local hospital ko, para ma-check kung meron nga ito mga nabanggit na benefits. So, aware na po ba yung mga lokal na ospital na ito po yung mga expanded benefits ng PhilHealth? Yes po, Asek Joey. Actually nga po, nung inilabas namin yung outpatient emergency care package, dumating din sa aming kaalaman na merong ilan na hindi pa nagpapatupad. So sinulatan po namin at naglabas kami ng advisory reminding everyone that the policy is already effective and that yung mga hindi susunod will be subject to monitoring. So ganun din naman po ang ginagawa natin para masigurado na ang lahat ng ating polisiya ay naipapatupad ng ating mga accredited facilities. Doon naman, Doc Ish, sa YAKAP o yung Yaman ng Kalusugan program na nailunsad nung kasagsagan po ng pagbabaha, ano po yung bagong dagdag sa expanded primary care package under this program? Opo. Well, yung YAKAP actually, ASEC, is a rebranding of our Konsulta program. Kasi yung Konsulta po, parang ang dating sa mga miyembro ay magpapa-check up ka kung meron kang nararamdaman or meron kang sakit. Pero syempre ang primary care, hindi ganun po ang idea niya. It's really preventive and promotive. So, kaya po napalitan natin at from Konsulta naging YAKAP na siya dahil ang gusto nating mangyari, nagpapa-check up ka or nagpapakonsulta ka kahit wala kang nararamdaman para maging malayo ka sa sakit. So, yun pong lahat ng programa ng konsulta, katulad ng libreng konsultasyon, yun pong 13 laboratories, kasama na rin po yung 21 drugs. Sa susunod po, may expand po natin kasama yung inyong nabanggit kanina na cancer screening test, and may expand din po natin yung gamot. Kung dati 21 libre, ay magiging madadagdagan po ng around 54 na gamot pa na makukuha rin ng ating mga miyembro. Ang isang mahalagang elemento nitong YAKAP, Doc Ish, is yung partnership nyo with DOLE. Pwedeng pakipaliwanag po kung paano ito makaka-benefit sa ating mga manggagawa. Yes po. Actually, we signed an MOU with DOLE na ang atin pong intensyon is yun pong mga malalaking kumpanya na meron pong sariling health clinic, ma-accredit po natin para po doon na lang magpapa-check up yung kanilang mga miyembro or yung kanilang mga employee. Ganon din po yung pagtutulungan natin as a whole of government approach para po yung lahat ng ating mga empleyado sa gobyerno ay mailista na sa ating YAKAP Clinic or YAKAP Center para makuha na po nila ang mga benepisyo na ito. Siyempre, Doc Ish, sa mga empleyado, very excited sila dito. Pero paano naman po yung employer? Well-informed na po ba sila dun sa participation nila sa programang ito? Yun pong
sa mga employer, matagal na actually natin itong ipinagpapaalam during our discussion with the employers. Kaya lang po, medyo mahina nga yung pick up ng pagpaparegister ng mga empleyado. Kung kaya't kinausap nga namin po si Secretary Leguesma, maaaring tulungan kami na magkaroon ng partnership at pumayag naman po siya. So hopefully, there will be an increase in the registration of our employees in the YAKAP program. Ayan, dapat tulungan din ng Integrated State Media at ng Presidential Communications Office siguro ang PhilHealth at DOLE para mas kumalat pa yung impormasyon na yan sa ating mga employee. Salamat, Asek Joey. Mensahe na lamang po, Doc Ish, sa ating mga kababayan na dumudulog po sa PhilHealth para po sa kanilang mga isyong pangkalusugan. Salamat, Asek Joey, sa pagkakataon. Of course, sa bagong Pilipinas po, ay asahan ninyo na meron kayong mabilis, patas, at mapapagkatiwalaang PhilHealth. Paalala ko lang po, kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayong tumawag sa aming 24/7 hotline at 02-668-2558 at pwede po kayong mag-email sa Action Center at philhealth.gov.ph or our website www.philhealth.gov.ph or eGov app or iparating po ninyo dito sa atin sa bagong Pilipinas at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat, Asek Joey. Magandang tanghali. Maraming salamat sa inyong oras, Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Thank you, Doc.